So by then, nag-decide kami na put up na lang ng ibang business, yung madali lang, yung hindi masyadong kailangang tutubukan. So, ang pinag-uusapan namin dun, since yung pamangkin ko is naging successful naman sa kanyang flower shop, inisip namin flower shop. And then, nag-isip din kami ng parang maging dealer ng mga soft drinks, ganun. Kasi nga, medyo maganda yung location namin sa Manila. So, maraming estudyante, maraming customers. So, parang kahit anong negosyo, ang ipatak mo doon is okay. Since marunong naman siyang mag-drive, so naisip namin, gawin na lang natin siyang mag-dealer na lang tayo ng soft drinks sa lahat ng mga tindahan doon. And then, hindi pa din yun nangyari. The next choices is yung, since franchisee ako ng Siomai King, sabi ko, itutukan ko na lang yun. Tapos, gawin ko siyang parang shop doon ng Siomai King. And, hindi pa rin nangyari kasi nga, parang hindi yun yung parang yung forte na gusto niyang mangyari. Then it happens now, biglaan, meron na pala siya dati pang nararamdaman na siguro hindi niya sinasabi para hindi na mag-alala ang mga tao sa paligid niya. So lahat yun na witness ng anak ko, kaisa-isa naming anak, lahat ng journey niya na dinala siya sa the moment na naramdaman niya yon, dinala sa emergency room, makipaglaban sa life and death, and sadly ginawa pa rin siya ni Lord. So para siyang pelikula. Iiyak ako na at some reasons is hindi ako makontak ng anak ko, and pag open ng phone ko is yun na nga, wala na siya. So parang yung friend ko nag-condolence sa akin, which is I was very surprised. What happened? Condolence for who? For what? Parang ganun, parang na-hysterical na ako that time sa office. And then kinontak ko agad yung sister ko kasi hindi ko makontak yung anak ko that time. Siguro nga busy dun sa mga pangyayari. So yun, after ko makontak yung ate ko, pinatawag ko, sabi ko tawagan yung anak ko, si Andre, ano nangyari, ganun, until nakontak ko na yung anak ko. So, umuwi tayo ng biglaan na if I would remember, para siyang pelikula na doon mo lang mararanas, doon mo lang feel na parang napapanood ko lang to, bakit parang sa akin nangyari na umuwi ka na wala nang buhay yung asawa mo na hindi mo naman gusto, na yun ang mangyari sa kanya at the age of 52, na parang maganda pa yung usapan namin, and unfortunately hindi rin kami nakapag-usap kahit sa huling sandali niya, and I don't know what happened. So parang lahat ang bilis ng mga pangyayari, hindi ko ma-describe yung feeling ko, basta ang alam ko lang is life must go on, and kailangan ako ng anak ko, kailangan kong umuwi, kailangan kong harapin ang mga bagay-bagay and surrender to Lord. Ganun ginawa ko sa buhay ko. Basta nandyan yung pamilya mo na aalalay sa'yo, and then everything will be alright. Basta ang family mo andyan para sa'yo. Alam mo yun, yung presence nila. Kasi parang ay hindi ako umuwi na matagal na panahon na buong pandemic and all. Nagkasakit tayo ng 3 years. Hindi tayo nakalakad for 3 years. Dahil magayang paan natin, and then dumating ang pandemic, pumapasok tayo na ang sizes ng paa natin is isang size 8 and size 9. Alam mo yun, dahil nga magayang paa natin. So, pinriority ko yung health ko that time na parang uuwi ako for good that time. Parang anong mangyayari, walang insurance, mahal ang gamot.
So, I priority to work even ganun yung sitwasyon ko. And I recover naman. Alam mo kung naka-recover, Diyos ko that time, every week, story time muna, every week, nasa hospital ako, pinuna ng blood test kasi hindi nila ma-identify kung bakit ayaw matanggal ng pamamaga ng paa ko. Hindi naman siya uric acid, hindi naman siya lahat ginawa na physiotherapy, MRI, and all, lahat x-ray and all. Pumunta na tayo sa mga specialista until when I go to NMC, nakailang balik ako doon. Tapos, sa urine nila nakuha na mataas pala yung dugo ko. So, yung sugar ko pala, sorry, not dugo, the sugar is 300 plus that time. And the effect is yun nga, na nag-swell yung left foot ko. So, ayun, na-diagnose tayong may diabetic and parang nagre-refuse pa ako nun. Parang sabi ko, hindi naman ako mataba. Bakit ako madadiabetic? Although nasa genes namin, sa mother side ko and sa father side ko, is talagang diabetic. So, denial, hindi rin ako kumakain ng mga gulay o ng advice ng doctor. Hindi ko rin siya sinusunod. And hanggang ngayon, naging lifetime na yung ating maintenance ng gamot sa sugar. And yun, hindi pa rin siya controlled kasi nga matigas ang ulo natin mga beshi. And I don't know, parang I love sweets, I love to eat, and hindi ako fan ng mga vegetable. And yung mga kinakain ko is parang I love to eat dried foods like fried foods, mga ganun. So, ayan, back then, okay, naka-recover yung paa natin, nakalakad tayo ng normal. After that, ako, ito naman si pandemic, dumating. Every time na nagbabalak tayong umuwi, parating may parang mga situations na naiya na kung ano-ano. So, parang sabi ko siguro hindi pa tayo na umuwi. Although, na-miss mo yung family mo, na-miss mo yung anak mo, and you are in the recovery stage. Yun. So, back then, to make this story short, ayun na nga, umuwi tayo ng biglaan dahil sa biglaang pagkamatay ng asawa ko. And lahat is naging fast-paced. Yung anak ko magiging mag-isa sa bahay, sino mag-aasikaso, yung tirahan namin, papaano, yung condo, yung mga sa bangko, yung lahat, ang daming dapat asikasuhin. So, the emotions na naramdaman ko noon, you are in pain, but you have to think and you have to accomplish something. Alam mo yun, parang ano ba yung dapat kong ika-priority? Titigil na ba ako sa trabaho? Magre-resign na ba ako kasi mag-isa lang yung anak ko? Parang ganun. So, you are thinking at the same time, you're in pain. So, parang doble yung nararamdaman mo na ang hirap. Ang hirap talaga that time. Talagang parang sabog yung utak ko. Parang to the point na nung pauwi ako ng Pilipinas, that time naiwan ko yung passport sa bahay, bumalik na naman kami ng Carly, pagkatapos naiwan ko na naman yung boarding pass ko doon sa kasama ng passport ko doon sa Dubai while waiting. Alam mo yun, ang daming struggle kasi nga sabog yung utak ko, parang hindi ko alam pala, nasa utak ko lang nun is paano yung anak ko, nasanay siya nakasama yung daddy niya, ano yung nararamdaman niya, ano yung feeling niya, ngayon? Paano ko siya ikukupa? Parang ganun. Parang kaya ko ba to? Parang ganun.